ng ating mga balita. Pondong humigit 14 na milyong piso na ipamahagi sa mga healthcare workers sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya. Alamin. Mga kakandidato sa bayan ng Buenavista, kilalanin. COMELEC nagbabala sa mga kandidato na hihingi ng pondo sa mga dayuhan. Quarantine sa mga fully vaccinated na travelers na dumarating sa Pilipinas, hindi na mandatory. Gobernador ng Oriental Mindoro, hindi sang-ayon sa 2 linggong total lockdown. Russia, hindi inimbitahan sa pulong ng Amerika at ibang mga bansa. Pilipinas, magiging host ng 2 windows ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Dennis Trillo, namanhika na sa pamilya ni Jeneline Mercado. 12 anyos, kasamang nalunod ng sagipin ang 2 pang bata. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Dito po sa lalawigan ng Marinduque, mga bayan ng Santa Cruz at Torrijos. Dumako tayo sa bayan ng Buenavista. Puntahan natin ang bayan ng Gasan. Magtungo tayo sa bayan ng Mugpog. And of course, dito po sa bayan ng Buwak, isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok na dito naman po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ako po si Romeo Mataak Jr. At ako naman inyong kabayan, Adrian Rosales. At ito pong muli ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Aabot na sa humigit 14 na milyong pisong pondo ang naipamahagi sa mga healthcare workers o HCW sa lalawigan ng Marinduque. Base po ito sa ulat ni Joselito Padua, ang Chief Administrative Officer. Ng Department of Health, Mimaropa Region. Ayon po kay Padua, sa isinagawang virtual press conference kamakailan, ay naipamahagi na nga ni po o naipamigay na sa may 1,445 na medical workers sa lalawigan ang kani-kanilang actual hazard duty pay at special risk allowance mula Setyembre 15, 2020 hanggang Disyembre 11, 2020 na may kabuuang pondo na 10,897,968.82 million pesos.
Aniya, na ipamahagi na rin ang special risk allowances mula Disyembre 20, 2020 hanggang Hunyo 31, 2021 ng may 357 na health workers na may pondo naman pong nagkakahalaga ng 3,997,272.73 pesos. Ang naturang halaga po ay pinagkaloob doon po sa mga healthcare workers na nagtrabaho po sa ilalim ng pandemya bunsod naman po ng COVID-19. Ayan po mga kababayan, at sa mga kababayan po natin na lalong-lalo na dyan po sa ating mga nagtatrabaho sa ospital, ayon po sa ating panayam at hiningi pong paliwanag kay Mr. Padua, ito daw po ay regardless kung ano ang status, kung ito daw po ay regular employee o job order employee, basta nagtrabaho po sa isang ospital at naapektuhan po dahil dito sa pandemya at nagkaroon ng COVID-19, naging positive sa COVID-19, makakatanggap po sila ng nabanggit na mga allowances. Ito po yung actual hazard duty pay at special risk allowance. Samantala, may panibagong 7 na dagdag sa bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito ay sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health October 13, 2021. Merong aabot sa 301 COVID-19 active cases sa ating probinsya. 12 dito ay mula sa bayan ng Santa Cruz, 26 sa Torrijos, 128 sa Buwak, 29 sa Mugpog, Sagasan, at mayroong 29 sa bayan ng Buena Vista. Mayroong 2,827 na gumaling mula sa kabuuang 3,276 sa tinamaan ng sakit. Isang malungkot na balita sapagkat mayroong panibagong 3 na namang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 148 na nasawi sa ating lalawigan dahil sa COVID-19. Samantala, narito po ang listahan ng mga tatakbo bilang mayor, vice mayor at sangguniang bayan member sa munisipalidad ng Buena Vista na formal nang naghain ng kani-kanilang mga certificate of candidacy para naman po sa halalan 2022. Muli pong kakandidato sa pagkaalkalde ang kasalukuyang Mayor Nancy Castro Madrigal. Bilang punong bayan ng nasab ng Buena Vista, sa ilalim po ito ng PDP laban. Makakatunggali niya po sa kaparehas na pwesto si Edward Liante Siena sa ilalim naman ng Aksyon Demokratiko. Running mate ni Nancy Madrigal si David Grabe Bito, na kasalukuyan pong Vice Mayor ng bayan ng Buena Vista. Ito po ay sa ilalim pa rin ng PDP laban at makakalaban po nila o niya si Evilio Soto Rosas mula naman sa Aksyon Demokratiko. Samantala, narito naman ang mangtalaan ng mga kakandidato tatakbo bilang konsehal ng bayan ng Buena Vista. Si Lowell Malvin Mercado Arevalo at si Danilo Siena Catamio mula sa Aksyon Demokratiko. Si Mario D. Francisco at Antonio Estoy Grate Jr. mula naman sa PDP laban. Independent naman si Norberto Limbo Grave, John Mart Hernandez Lacdao sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Robert Salvacion La Torre, Independent. Sa ilalim naman ng PDP laban sina Renato Sarmiento Madrigal at Hermenegildo Larena Malapote. Aksyon Demokratiko si Andy Sario Mantaring. Si Romel Evangelista Milar ay ay independent. PDP laban naman si Mandy Reyna Visa
At independent sina Joseph Castillo Ogalinola at Policarpio Limbo Pampola Jr. Samantala, kakandidato naman sa pagkakonsehal sa ilalim ng PDP laban sina Arley Villarosa P. at Edgar Recaña Perlas. Independent din si Petronio Shena Pialago. Samantalang PDP laban si Florentino Blanco Pinarok. Independent din si Nestor Naranjo Roldan at sa ilalim naman ng Aksyon Demokratiko sina Fernando de Luna Sadim at Anacleto Salvacion sa Diwa. Ang kasalukuyang konsehal ng bayan ng Buenavista ay muling kakandidato bilang independent si Luz Biminda Gatchalian Salvacion. Gayon din si Rolanda Vito Seco bilang independent. At panghuli sa listahan ay si Erlan Selva Soto na tatakbo naman sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Yan po mga kababayan ang talaan ng mga kakandidato sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Buenavista. Sundan ang update ng Halalan 2022 sa lalawigan ng Marinduque sa www.marinduquenews.com/eleksyon 2022. Samantala mga kababayan, narito naman po ang ating eleksyon pambansa 2022 update, the Marinduque News Special Coverage. Mahigpit na pinaalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato sa May 2022 elections na tumatanggap ng mga campaign donations mula sa ibang bansa. Sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na mahigpit kasing ipinagbabawal ang mga kontribusyon mula sa dayuhan at mga foreign corporations. Pahayag ito ni Guanzon sa inilunsad na crowd funding page para kay Vice President Leni Robredo na tatakbo naman bilang Pangulo ng bansa. Dapat aniya ay i-report ang nasabing mga kontribusyon mula sa dayuhan dahil maaaring masampahan sila ng kaso na magreresulta sa diskwalifikasyon ng isang kandidato. Mga kababayan, magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Samantala, pasadahan muna natin ang ilan sa ating mga kababayan na nakatunghay ngayon at nanunood sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Kapiling po natin, nanunood si Mark Ariel Ordeliano dyan sa bayan ng Santa Cruz. Okay, parang hindi ko nakikita yung live natin sa ating official Facebook account for some reason. Ayan, nandyan po si Marilyn Largo, magandang hapon. Mark Ariel Ordeliano, Del Pestaño, pabati naman po sa Barangay Malibago. At gayon din kay Rosemary Caniete Nite, Gail Serras Pegoweco, Cathy Pilar Grabe, Santino La Torrena, Jason Hermosa. Ayan. Mga kababayan, ang atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas sa inyo pong i-share para naman po makarating din sa ilan sa ating mga kababayan ang balita naman dito po sa ating lalawigan. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga mahalagang hanap buhay. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic.
Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Bida Vacunation! Samantala sa ating balitang pang-nasyonal, inanunsyo ngayon o kagabi ng Malacanang ang mas pagpapaluwag para sa mga fully vaccinated na mga Filipinos at foreign nationals na dumarating sa bansa at nagmula sa tinaguriang green countries. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang mga biyahero mula sa countries o sa mga bansa o teritoryo na nabibilang sa mga low risk sa COVID-19 ay hindi nasasailalim sa quarantine pagdating sa Pilipinas simula sa October 14, ngayon pong araw ito. Gayunman, kinakailangan daw ng pagpepresenta ng negative RT-PCR test na kinuha sa loob ng 72 oras bago ang pagdating sa Pilipinas. Nilinaw naman ni Roque na doon sa mga fully vaccinated Filipino ay pwede naman silang kumuha ng RT-PCR test sa quarantine facility sa pagdating nila sa bansa hanggang sa lumabas ang negatibong resulta. Sa kabila ng pagluluwag, hinihikayat ng gobyerno ang mga fully vaccinated travelers mula sa abroad na mag-self-monitor pa rin sa mga symptoms hanggang sa ika-14 na araw. Sa ilalim kasi ng polisiya ng Interagency Task Force, ang mga fully vaccinated mula sa mga low-risk countries o territories ay inabisuhan na kompletuhin ang 10 araw na quarantine matapos ang pagdating sa bansa. Samantala, hindi naman sumang-ayon si Governor Bons Dolor sa hiling ng mga doktor na 2 linggo o sa 2 linggong total lockdown na ipatutupad sa lalawigan dahil sa paglubungan ng bilang ng kaso ng COVID-19. Sinabi ni Governor Bons Dolor na hindi kakayanin ng total lockdown kung kaya't linear lamang ang lockdown na ipatutupad hanggang sa katapusan ng Oktubre ayon na rin sa panuntunan ng IATF. Ayon pa sa gobernador, kapag may 2 o higit pang kaso sa isang lugar, lockdown ang kalye o sitio na kinabibilangan at nakahandaan niya ang pamahalaang panlalawigan na magkaloob ng ayuda sa pamilyang apektado. Samantala, binigyan ni Governor Bons Dolor ng direktiba ang PNP Provincial Director Police Colonel Mardito Anguloan na mag-deploy ng mga pulis sa mga lugar na isa sa ilalim sa granular lockdown upang siguraduhin masusunod ang minimum health protocols sa mga mamamayan na apektado o sa mga apektadong lugar. Samantala, mula sa balitang panrehiyon, dumako po tayo sa balitang internasyonal. Hindi inimbitahan ang Russia para dumalos sa 30 bansa sa virtual meeting na pinangunahan ng Amerika. Ito ay dahil umano sa patuloy na banta ng ransomware at ibang cybercrime na isinasagawa ng Russia. Ayon sa ilang US officials, na maraming mga ransomware gangs ang nag-ooperate sa Ukraine at Russia pero hindi direktang kinokontrol ng gobyerno.
Sa 2 araw na pagpupulong ay pag-uusapan ang paggamit ng virtual currency at ang pagsawata ng mga ransom payment, pagsampa ng kaso sa mga ransomware kriminal at paglaban sa ransomware. Bukod sa Amerika ay dadalo ang mga bansa kagaya ng Germany, Australia, France, Canada, United Kingdom, Brazil at iba pa. Magugunitang nagkaroon ng kakulangan ng supply ng langis sa US matapos atakihin ng ransomware ang Colonial Pipeline. Mga kababayan, nandito pa rin po kami sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Magbabalik po kami makalipas lamang ang paalala. Subalit, ang balita pong yan ay nihatid naman sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Napiling maging host ang Pilipinas sa 2 windows ng 2023 FIBA World Cup ASEAN Qualifiers. Ayon sa FIBA, na ang Group A Games kung saan kabilang ang Gilas sa gaganapin o nagaganapin sa bansa sa February 2022 window. Itinuturong dahilan dito ay ang travel restriction dahil nga sa COVID-19 ng ilang mga bansa sa Southeast Asia at Southeast at Southeast Asia. Magiging bubble format ang laro ng Group A and B para matiyak aniya na masusunod ang health protocols. Sa original kasi na schedule ay maglalaro sana ang Gina sa home and away sitting laban sa South Korea, New Zealand at India sa darating na Nobyembre. Subalit dahil sa bagong direktiba ng FIBA ay urong na ito sa Pebrero. Samantala, mula sa sports ay dumako po tayo sa balitang showbiz. Usap-usapan ngayon ng aktres na si Jeneline Mercado matapos makita na isang maternity ang nakatag sa kanyang latest Instagram post kung saan pinasasalamatan nito si Gideon Hermosa na nag-ayos ng kanilang Christmas tree. Say ng mga netizen, mukhang inuunti-unti na raw ng dalaga ang pag-aanunsyo sa kanyang kasal o sa kanyang kasalukuyang lagay. Matatanda ang naging laman ang pangalan ng aktres sa mga blind items na nagkalat ukol sa isang female star na di umano'y buntis at sinundo ng ambulansya habang nasa lock-in taping. Agad naman siyang idinawit sa chika dahil bigla itong sinundo ng ambulansya sa kasagsagan ng kanyang lock-in shooting dahil sa medical emergency nito. Mas tumindi pa ang chika nang lumabas ang issue kung papalitan ba ang aktres bilang main character sa kanyang teleseryeng Love, Die, Repeat. Ngunit nagdesisyon naman ang management na hintayin na lamang ang aktres bago muling mag-taping. Marami tuloy ang excited para sa magiging announcement ng aktres at ng longtime partner nitong si Dennis Trillo. May kumakalat rin kasing balita na namanhika na ang aktor sa pamilya ni Jeneline. Isinulat rin ng talent manager na si Lolit Soli sa kanyang Instagram account ang nasabing impormasyon. Aniya, deserve naman daw ng aktres ang love and care mula sa taong mahal niya. For sure, ay marami talaga mga supporters na talagang nag-aabang sa dalawa at sa magiging kumpirmasyon ni Jeneline at ni Dennis Trillo.
Malagim naman ang sinapit ng paglalaro sana sa ulan ng grupo ng mga bata sa Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas nitong nakaraang Lunes. Isa-isang iniahon ang 3 nalunod na bata mula sa lawa ng tubig na naipon sa isang hukay malapit sa construction site. Hindi na sila nailigtas nang dalhin pa sa Las Piñas District Hospital. Mga residente ng Bernabe Compound ang mga namatay na sina Renz Liel Aquino, edad 7, Arken Javier Harisco, 9 na taong gulang, at si Alwayne Ross Tandok na 12 taong gulang. Ayon sa mga kaanak na mga nakababatang o na mga kabataang biktima, hindi nila alam na tutungo sa lugar ang mga bata para maligo sa kasagsagan ng pag-ulan noong hapong iyon. Ayon sa kaanak ng mga biktima, tumalo sa tubig si Renz Lial at Arken Javier kahit na sinabi ng kaibigang naunang lumangoy sa kanila na malalim ito. Hindi naman lumangoy noong una si Alwayne Ross, pero kwento ng mga kakita sa magulang, tumalon siya sa tubig para sagipin ang dalawa nang humingi ng saklolo. Pero pati siya ay nahirapang makahon kaya nalunod din. Proud pa rin ang kanyang pamilya sa ginawa ni Alwayne. Humihiling ng pamilya o ang pamilya ng tulong na pinansyal para sa pagpapalibing sa mga bata. Samantala, sa lagay ng panahon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa Northern Samar. Katamtaman hanggang sa mataas o sa malakas na hangin mula sa timog kanluran hanggang sa timog silangan ng iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Mga kababayan, dito po sa bayan ng Buwak, kagabi malakas ang ulan pero buong maghapon naman, wala naman po tayong nakasagupang ulan. Ang araw po ay lulubog alas 5:35 ng hapon. Partner, kumusta dyan sa bayan ng Gasan? Ano ang lagay ng panahon dyan? Sa buong maghapon, partner, ay maganda naging takbo ng ating panahon dito. Pero gaya ng naranasan sa bayan ng Buwak, napakalakas din na naging pag-ulan kagabi. At talagang tumaas din ang antas po ng tubig sa ating hilugan. Alright, so palagi po nating pinaalalahanan ng ating mga kababayan na mag-ingat po kayo at lagi po kayo magdala ng anumang pananggalang sa ulan. Antabayanan po mga kababayan ng amin pong programa, kasama po si Governor Presbitero Velasco Jr., gayon din po si Speaker Lord Alan Velasco. At the same time, makakapiling po natin mamaya alas 6:30 ng isang magandang gabi. Ang atin pong panauhin ay ang bagong talagang Provincial Director ng Philippine National Police Marinduque. Sa katauhan naman po yan ni Police Colonel Bilon. Tama ba kita? Tingnan daw nga muna natin kung tama yung pangalan ni Colonel, ni Police Lieutenant, mamaya po yan ha, tutok po kayo mga kababayan dahil may mga update din po si Governor tungkol po ito doon sa executive order. Alamin po natin mamaya kung meron po bagang bagong executive order dahil di po ba nasa ilalim pa rin kagabi nag-anunsyo na patuloy ho tayo sa ilalim ng General Community Quarantine. Though ang Metro Manila ibinabana sa alert level level 3, tama ba? Level 3. So alamin natin kung ano po ang update naman pagdating po dito sa Marinduque pagdating sa mga restriction protocols or guidelines. Ang makakapiling po pala natin mamaya ay si Police Colonel Antonio Cleofe Bilon Jr., ang Acting Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office. Good luck pala sa ating kaibigan na si Police Colonel Wilson Santos VI.
na pansamantala lumipat na at na bago na ang kanyang nalipat na mula dito sa ating lalawigan, yung kanyang designation. Di lamang natin na itanong, mamaya tatanungin natin kung saan na napunta si Colonel Wilson. Napakabait ni Colonel Wilson at napakabilis kausap pag meron tayong mga kakailanganin sa kanya. Napakagaling maghawak o sabi nga ni po ay makitungo sa ating mga kasamahan sa media. Partner, meron ka bang mga pagbati? Binabati din pala natin, congratulations sa newly promoted officer ng ating Marinduque Police Office kay bagong talaga o bagong promote, Lieutenant Colonel Hernandez at kay Lieutenant Colonel Yancy Sapio. Congratulations. Wow, congratulations mga sir. Yan, at pagbati kay Belug Mags, pabati sa Magalang family sa Barangay Masiga. Owen Salvacion Valenzuela, kabayan, pakibati naman ang aking mga kamag-anak dyan naman sa bayan ng Buena Vista. Si Dal Pestaño, pabati naman sa Barangay Malibago. Stay safe mga kababayan. Animar Ariel Ordeleano. Aking kapatid dyan sa bahagi naman ng M. Luelier Express, bayan ng Buena Vista. Magandang hapon. And of course, sa kanyang Facebook ay nagadiwang ng kaarawan ng ating mahal na kaibigan at kasama dito sa ating bulwagang pambalitaan ng Marinduque News Network. Pero hindi pa ngayon ang kanyang kaarawan. Paalala doon sa mga paabot na ng pagbati doon sa kanyang Facebook account. Inagahan na daw para madaming regalo ang pumasok sa kanyang GCash account. Gayun mo man, batiin natin si Ayla Sol dyan sa Marinduque Provincial Hospital na naka-duty ngayon dyan naman sa ating isolation ward ng COVID-19. So kayo, mag-ingat kayo dyan, laging magsuot ng PPE o yan, tawag dito ay personal protective equipment. At sa lahat ng mga kasama natin, of course, diyan sa Marinduque Provincial Hospital, sa Santa Cruz District Hospital, sa Torrijos District Hospital, at sa lahat ng Municipal Rural Health Unit, mag-ingat po kayo. O natanggap nyo na po ba yung inyo pong, sabi nga, special risk allowance, at gayon din po itong, anong tawag dito ay... Nasaan na yon? Yung, ang tawag dito ay... Hazard pay ba yun, partner? Oo, yung actual hazard duty pay. Oo. Nilinaw natin yan dahil ako yung nag-host noong virtual o yung Bakunado Panalo na launching ng press conference ng DOH Mimaropa. Nilinaw natin kung yun bang mga JO included dito. Sabi, lahat daw partner, basta sila ay naapektuhan, naging COVID-19 patient, or sila ay nagsisilbi bilang isang medical health workers nitong panahon ng pandemya. So yan daw ay tanungin natin yung ating mga masisipag at magigiting ng mga medical health workers kung natanggap nyo na po ang actual hazard duty pay at yung inyo pong special risk allowance, dahil sadya nga po talagang kailangan po ninyo yan dahil naman sa napakasipag na serbisyo at paglilingkod ninyo na ginagawa sa ating mga kababayan sa kabila ng napakarami at tumaas na kaso ng COVID-19 cases o ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 nitong mga nakalipas na mga araw at mga buwan. Yan mga kababayan, sumapit na po ang oras para, hindi pa pala, meron pa pala tayong pagkain pangkaluluwa dahil tatakbo naman po tayo sa Kapitolyo para sa ating programang Press Be With Love, partner, para sa ating pagkain pangkaluluwa. Ayan, mula naman dito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat kalakal niya ang maigi kaysa kalakal na ginto at ang pakinabang niyon ay higit sa dalisay na ginto. Pag talaga partner ang mga talata ay nanggagaling sa Aklat ng Kawikaan, napakamatatalinhaga at napakagandang pagbulay-bulayan. Partner.
Alright, mga kababayan, kayo na po ang bahalang magbulay-bulay sa ating pagkaing pangkaluluwa dahil itong ating pastor, Adrian Rosales, kailangan po natin ng magdumali dahil kailangan po nating mag-set up naman dyan sa Kapitolyo para po sa ating programa mamaya alas 6:30 ng isang magandang gabi. Kasama po ang ating gobernador, Presbitero Velasco Jr. at ang ating speaker ng House of the Representatives, Congressman Lord Alan Velasco. May mga greetings ba kita dyan ng tawag dito, sino ba sa ating technical, sir? Meron pa bang mga greetings, additional greetings? Si Bon Wills, hi Bon Wills, watching from Washington, D.C. Kumusta sa family ko o sa family ko sa Tigwi? Sana'y palagi kayong ligtas sa anumang karamdaman. Sabi ni Bon Wills, salamat DJ and more power po sa inyo. Si Kay Harris, Exaltasyon Salvasyon, nanonood. Maraming salamat po sa magagandang update ninyo sa amin. Kabayan, pabati naman po sa lahat ng aking mga kamag-anakan dyan po sa bahagi naman ng bayan ng Buenavista. Sabi ni Kabayang Owen Valenzuela. At si Tito Nelson Nase, si Tita Susan Nase, si Najeline at si Freedom Deliosa nagpapabati dahil kagabi ay nakasama natin yan sa isang magandang tawanan at umaatikabong na erguhan. Mga kababayan, magkakitaan at magkarinigan po tayong muli bukas sa araw ng Biyernes sa kaparehas na oras at himpilan. Sa pangalan po ng aming Regional Director, of course, aming Acting Regional Director, si Madam Vicky Mendoza. Ayan, si Police Colonel, pakita natin nga, si Police Colonel Antonio Bilon Jr., yan po yung ating magiging kapanaya mamaya sa programang Press Bay with Love. Alright, so muli po sa pangalan pa rin ng aming mga kasama dito, ang aming director, si Direk Mark Cesar Ola, sa kanyang assistant director at head ng Finance and Administration Department ng Marinduque News Network, Mr. Santino Latorena. Nanunood dyan sa bahagi ng nandyan ang aking kasama sa PIA, magkasama kami kanina, dyan sa office ng Philippine Information Agency Marinduque, Mr. Maki Maquinardo Jr. And of course, sa birthday, sa araw ng Sabado, sa aming kasama dito, si Mr. Jopit Lumagbas. Yan. Si Tito Nelson nasa inanunood. Salamat po palagi at mga Marinduqueño. God bless po sa inyo. Yan. Tito Nelson, okay na, di ba? Kitang-kita na yung sigla. And daming magaling talaga at mahusay itong si Tito Nelson. Pagdating naman sa pagkilatis ng isang bagay. Opo, mga kababayan, ako naman, Romeo Matac Jr., ang inyong naging tagapagbalita. At ako naman ang inyong kabayan, Adrian Rosales. At muli po, ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.